Maayong adlaw, buntag, gabi sa inyong lahat, sa inyong tanan. Welcome back to part 3 of our Cebu adventure. So, eto na yung continuation simula nung nagpunta tayo ng Hagnaya Port to Bantayan Island. At sa mga nagpaplano at gustong magpunta dito sa may Bantayan Island, simula nga Hagnaya Port ay nagbayad kami ng around 350 to 400 pesos bawat isa. And yung talagang biyahe namin, talaga namang sulit kasi hindi ganun ka-crowded. And also, you will be enjoying the warm and the cool sea breeze and stunning blue waters. If you're lucky, you'll even get a beautiful sunrise or crystal clear skies. Trust me, don't stay inside, go outside of the prairie. Enjoy the view and take lots of photos. At sa nakikita nyo sa video ngayon is dito nga pagdaong namin may lumapit sa amin sila kuya. Luckily, ito din yung pinakailangan namin. Siyempre, lisensyado naman tayo. We wanted to hire motorcycle kasi that's the most beautiful thing na magandang, alam mo yun, magandang gawin kasi into motorcycle nga tayo rather than to get someone na ipagdadrive tayo kasi mas may enjoy nyo yung oras nyo as long as marunong kayo magmaneho ng motor, ng e-bike, at meron kayong lisensya. Or kung wala naman kayong lisensya, you can hire e-bike. As far as I know, meron sila. And eto nga, we try to negotiate things kung magkano. Ang price range nila is around 200 to 400 a day. So, dun siya naglalaro. Hindi pa yun yung exact amount nun. Alright? And masasabi ko dito, pagdaong nga namin, grabe, sobrang ganda ng Bantayan Island. The moment you step off the ferry, you'll instantly notice the relaxed island vibe. Tapos, alam mo yun, everything feels slower, calmer, and more peaceful. Lalo nang, alam mo yun, lalo na nung makukuha na namin yung motor. So, dito, expect nyo na pagkababa nyo ng ferry, unlike dun sa Hagnaya Port, pagdating dito sa Bantayan Island, is medyo mahaba-haba yung lalakarin nyo para makapunta kayo dun sa mismong dulo. So, dito tinuturo sa akin ni Kuya yung sa may Santa Fe Island na soon, after ilang part of videos na ilalabas natin is makikita nyo at i-share ko din sa inyo kung magkano yung inabot at gastos namin. So, nakita nyo naman yung sandaretso, walang cut. Fast forward lang para makita nyo kung gaano kahaba yung nilakad namin para makarating at makuha itong mga motor. Ang kinuha ko motor ay Honda Click na red. Sa papa ko naman ay yung Gravis. So, shout out to Honda Click users and Gravis users. Wala lang tayong nakitang Mio Gear dito, unfortunately. But, alam niyo naman, maganda talaga din ang V3, V2, V1 ng Honda Click, especially Gravis. So, it's time for us to prepare and for our first destination, hulaan nyo kung ano. At tara, lilibot muna namin kayo simula dito sa may port papunta dun sa pupuntahan namin. Let's go! And here we go. We arrive here at Coco Cafe. So this place is definitely worth to visit. Ito yung pinakamalapit simula dun sa Bantayan Island Port. At kung nabitin ka nga, syempre follow mo tong video na to. Ilalabas natin sa part 4 yung ating pag-review dito sa Coco Cafe. And let's go!